Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, sandali muna kitang kakausapin, kaibigan. Mag-iwan ka naman ng isang maikling komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na nakikinig sa iisang kwento. Kwento ng hirap, pagmamahal, sakripisyo, at pag-asang kahit gaano kadumi ang pinagmulan, pwede pa ring umusbong ang isang marangal at magandang bukas. Sa isang lumang barangay sa San Jacinto, kung saan ang mga kalsada ay laging may halong alikabok, usok, at amoy ng basurang matagal nang hindi naaayos ng bayan, doon namuhay si Severino Maturan. 58 anyos na siya noon nang mas lalong bumigat ang kanyang likod sa kakabuhat ng sako. Ngunit para sa mga nakakakilala sa kanya, mas mabigat pa rin ang pasaning matagal na niyang dala sa dibdib kaysa sa lahat ng basura sa truck na kanyang sinasakyan araw-araw. Si Severino ay basurero ng munisipyo. Hindi regular, hindi permanente, at lalong hindi pinapaboran ng mga nasa opisina. Araw-araw siyang gumigising bago pa tumilawak ang manok, nagtitimpla ng matapang na kape sa basag na tasa, at tahimik na humaharap sa lumang litrato ng kanyang asalwang si Rosenda na nakasabit sa dingding ng kanilang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Rosenda, mahina niyang bulong tuwing madaling araw. Isa na namang araw. Bantayan mo ko at bantayan mo rin ang anak natin. Sa tabi ng altar na iyon ay isa pang litrato, mas bago, mas malinaw, si Gisela. Naka-graduation gown, may medalya, nakangiti, bagamat alam ni Severino na ang ngiting iyon ay bunga ng maraming gabing puyat, gutom at pagpipigil ng luha. Si Gisela ang nag-iisang anak ni na Severino at Rosenda. Bata pa lamang ang dalaga nang pumanaw ang kanyang ina dahil sa komplikasyon sa baga matapos ang ilang buwang pagkakasakit. Mula noon, si Severino na lang ang tumayong ama at ina sa kanya. Siya ang naglalaba, nagsasaing, nagtitimpla ng gatas, gumagawa ng assignment chart, nag-aayos ng uniforme, at sumasalo sa lahat ng pangungutya ng mundo para lang hindi masyadong tumama kay Gisela. Noong 7 taong gulang pa lamang si Gisela, madalas siyang ihatid ni Severino sa eskwela sakay ng lumang bisikleta. Minsan, pagdating nila sa gate, naririnig ng bata ang mga bulungan. Amoy truck na naman si Gisela. Anak kasi ng basurero. Baka may kuto yan, wag mong tabihan. Sa unang mga taon, hindi pa lubos na naiintindihan ni Gisela ang bigat ng mga salitang iyon. Pero habang lumalaki siya, unti-unti ring lumalim ang hiya sa kanyang dibdib. Hindi naman siya nagreklamo sa ama. Hindi siya likas na suwail. Tahimik lang niyan sinasarili ang sakit. Isang hapon, umuwi siyang bitbit ang bag na halos kalad ka rin na niya sa sahig. Napansin agad iyon ni Severino. "Anak, bakit parang ang bigat ng dala mo?" Tanong niya habang nagsasaing. "Wala po. May umapi na naman ba sa'yo?" Umiling si Gisela, pero nang itapat niya ang plato sa lamesa, tumulo ang luha niya roon. "Pa," mahina niyang sabi tuwing madaling araw, "bakit po tayo ganito?" Saglit na natigilan si Severino, hindi siya agad nakasagot. Marunong siyang buhatin ng mabibigat na sako, pero sa mga tanong ng anak niya, palagi siyang nangihina. "Ano bang ibig mong sabihin, anak? Bakit kailangan mong maging basurero? Bakit tayo mahirap? Bakit parang kahit anong sipag mo, minamaliit ka pa rin nila?" Dahan-dahan umupo si Severino sa harap niya. Pinunasan niya ang luha ng anak gamit ang magaspang at nangingitim na palad. "Makinig ka sa akin, Gisela," sabi niya. "Walang trabahong marumi kung malinis ang hangarin. Ang masama, yung malinis ang damit pero marumi ang ugali. Basurero ako, oo, pero hindi ako nagnanakaw, hindi ako nanloloko, hindi ako namaapi, at gagawin ko ang lahat para makapag-aral ka, para balang araw, hindi mo na kailangang maranasan ang mga nararanasan ko." Hindi sumagot si Gisela, pero mula noon, may isang tahimik na pangako siyang iningatan sa puso. Mag-aaral siya ng mabuti. Aangat siya. At kahit paano,
Ilalayo niya ang sarili nila sa buhay na iyon. Sa pagdaan ng mga taon, lalong naging kilala si Severino sa barangay bilang isang lalaking hindi basta-basta sumusuko. Kahit tirik ang araw o humahagupit ang ulan, makikita siyang nakasabit sa likod ng truck kasama ang iba pang mangungulekta tulad ni Pabling, Owal at Densyo. Pero kakaiba si Severino sa kanila. Habang ang iban sumusuko kapag kakaunti ang kinikita, siya na may sarili pang sideline pagdating ng gabi. Nangangalkal siya ng mga pwedeng ibenta sa junk shop ni Aldren Huerdo. Si Aldren ay isang biyudong may-ari ng maliit na junk shop sa dulo ng kalsada. Mabait ito kay Severino sapagkat minsan na siyang natulungan ng matanda noong bumaha at muntik nang matangay ang kanyang anak na si Milo. "Sebe," minsang sabi ni Aldren habang tinitimbang ang mga karton at bakal, "magpahinga ka rin paminsan-minsan, hindi ka na bata." Ngumiti si Severino at inabot ang basang panyo sa leeg. "Kapag nakatakos na si Isela, doon ako magpapahinga." Kung magkasakit ka bago pa siya makatapos, mas lalong hindi pwede." Sa kabilang bahay naman ay nakatira si Nympha Doroha, isang labandera na may matinis na boses ngunit gintoong puso. Madalas siyang magluto ng dagdag na ulam at palihini inaabot kay Isela. "O ito, dalhin mo sa baon mo bukas," sabi niya minsan habang inaabot ang munting lalagyan ng adobo. "Ay naku Ate Nympha, nakakahiya naman po," sabi ni Isela. "Tumigil ka, wag mo kong inaate. Parang bata pa ako sa tatay mo. Kainin mo yan, kesa naman tuyo na naman ang ulam mo bukas." Sa likod ng magagaspang na pader ng komunidad na iyon, may mga pusong marunong pa ring tumingin sa dangal kaysa estado. Ngunit kahit may iilang mabubuting tao sa paligid, hindi pa rin nawawala ang mga mapangmata. Habang nasa high school si Isela, lalong naging lantad ang pang-aasar. Sina Bryce Olandes at Tisandro Pabelico, mga anak ng tindero at dating barangay kagawad, ang laging nangunguna. "Hoy Isela!" sigaw ni Bryce minsan habang recess. "Sabi ng nanay ko, huwag ka raw tabihan, baka amoy estero kami pag-uwi." Nagtawanan ng ilan. Tisandro smirked. "Bakit mo pa kailangang mag-aral? Magmana ka na lang sa tatay mo. Marunong ka na sigurong mag-segregate ng basura." Mahigpit na kinuyom ni Isela ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Gusto niyang sumalita, gusto niyang sumagot, pero pinili niyang tumahimik at magbukas na lang ng libro. Pag-uwi niya, nadatnan niya ang ama na tinatahi ang luma niyang sapatos. "Pa, huwag niyo na pong ayusin yan. Bili na lang tayo ng bago kapag may pera." Tiningnan siya ni Severino at bahagyang ngumiti. "Pwede pa ito. Matibay pa. Tulad mo." "Pa, pagod na ako." Alam ni Severino na hindi sapatos ang tinutukoy ng anak. Lumapit siya at marahang hinawakan ang balikat ni Isela. "Anak, kapag napagod ka, pahinga lang. Huwag hihinto. Tandaan mo anak, hindi sukatan ng pagkatao ang tingin ng ibang tao. Darating ang araw, hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Ang mahalaga, alam mo kung sino ka." At tila narinig nga ng langit ang mga gabing iyon ng pagod at dasal. Dahil pagdating ng kolehiyo, isa si Isela sa nakapasa sa scholarship sa lungsod. Accountancy ang kursong pinili niya. Hindi iyon naging madali. Mahabang biyahe, kakapusan sa pamasahe, luma at minanang mga libro, at madalas ay isang beses lang kumakain ng sapat sa isang araw. Nguit doon siya lalong tumatag. Sa kolehiyo, mas naging maingat siya sa pagpapakilala ng sarili. Hindi niya itinatanggi ang ama niya, pero hindi rin niya ito kusang binanggit. Sa tuwing tinatanong siya kung ano ang trabaho ng tatay niya, saglit muna siyang natitigil. "City sanitation po," maingat niyang sagot. Mas magaan kasing pakinggan kaysa basurero. Minsan, napansin ito ni Severino nang sinamahan niya ang anak sa enrollment. "Anak," sabi niya habang nakatayo sila sa gilid ng registrar's office, "nahihiya ka bang sabihing basurero ang tatay mo?" Agad na payuko si Isela. "Hindi po, hindi naman sa ganun pa." "Okay lang kung nahihiya ka," sagot ni Severino. At mas masakit iyon dahil wala iyong bahid manggalit. Basta tandaan mo na lang,
Hindi ako nahihiyang maging tatay mo. Hindi nakaimik si Yesela. Sa buong maghapon, ang linyang iyon ang paulit-ulit na tumusok sa puso niya. Lumipas ang mga taon. Dumating ang graduation. Sa wakas, natupad din ang pangarap ni Severino. Nandoon siya sa pinakahuling hanay ng gymnasium. Suot ang pinakamaayos niyang polo na ilang ulit ng tinagpi ni Nimsa nang tawagin ang pangalan ni Yesela para sa academic distinction. Pinakamalakas ang palakpak niya kahit nanginginig na ang mga kamay niya. Rosenda, bulong niya sa sarili habang lumuluha. Nakita mo ba? Naitawid natin siya. Pagkatapos ng seremonya, maraming gustong bumati kay Yesela. Isa na roon ang binatang matangkad, malinis manamit, at halatang lumaki sa maginhawang buhay, si Leandro Veira. Anak ng retiradong kontraktor na si Gualberto Veira at ng kilalang sosyalera sa kanilang probinsya na si Doña Carites Veira. Congratulations, Yesela! Nakangiting sabi ni Leandro. You deserve it. Salamat. Magalang na sagot ni Yesela. Napatingin si Leandro kay Severino na noon ay hawak ang mumurahing bulaklak na binili pa sa labas ng simbahan. Kayo po siguro ang tatay? Oo, sagot ni Severino. Ako ang tatay niyang pinakamaswerte sa buong bayan. Ngumiti si Leandro at iniabot ang kamay. Leandro po, tinanggap iyon ni Severino. Severino, basurero. Saglit na natigilan si Leandro, ngulit mabilis ding ngumiti. Marangal po yan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may isang lalaking tumingin kay Severino nang walang halong pag-aalinlangan o pandidiri. At bagaman hindi pa niya alam noon, ang simpleng pagkakamay na iyon ang magiging simula ng panibagong yugto sa buhay nilang mag-ama. Isang yugto ng pag-asa, ng pag-ibig, at ng mga sugat na muli na namang susubok sa tibay ng isang pusong matagal nang nasanay sa bigat ng basura at bigat ng mundo. Bago tayo tuluyang sumunod sa mas masakit at mas mabigat na bahagi ng atong istorya, gusto ko munang anyayahan kang mag-iwan ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at iba't ibang oras, may mga pusong sabay-sabay na nakikisama sa isang kwentong maaring sumalamin din sa sugat, pag-asa at pagmamahal na kahimik nating kinikimkim sa totoong buhay. Pagkatapos ng graduation ni Yesela, hindi agad nagbago ang buhay nila ni Severino. Wala pa ring himala kinabukasan. Wala pa ring malaking bahay, wala pa ring sasakyan, at wala pa ring biglang yaman. Ang nagbago lamang ay ang pakiramdam ni Severino na kahit papaano may naitamid siyang pangarap na akala niya noon ay mas malaki pa sa kaya niyang buhatin. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula si Yesela bilang junior accounting staff sa isang maliit ngunit maayos na construction supply office sa bayan. Pag-aari iyon ng pamilyang Veira. Doon niya muling nakasama si Leandro Veira, na noon ay tumutulong sa pagpapatakbo ng negosyo ng ama nitong si Gualberto Veira. Hindi tulad ng ina niyang si Doña Carites Veira, si Leandro ay palaging magaang kausap, hindi mayabang at tila hindi nahahawa sa mapanghamak na tingin ng mga taong sanay lamang gumalang sa may pera. Naging madalas ang kanilang pag-uusap. Nagsimula sa mga papeles, billing statements at resibo, hanggang sa napunta sa tanghalian, sabayang pag-uwi sa gate, at minsan ay simpleng pangungusta lang. Hindi ka ba napapagod? Tanong minsan ni Leandro. Napapagod, pero mas nakakatakot mapagod sa kahirapan kaysa mapagod sa trabaho. Napangiti si Leandro. Iba ka talaga. Anong ibig mong sabihin sa iba? Hindi ka nagpapanggap. Sa panahon na maraming gustong magmukhang mayaman, ikaw yung klase ng taong halatang pinaghirapan lahat. Hindi agad sumagot si Yesela. Bihira siyang makarinig ng papuri na walang halong awa. Pero sa likod ng magaan na pag-uusap na iyon, may takot siyang unti-unting nararamdaman. Alam niyang may pagitan silang hindi madadala ng mababait na salita lamang. Sa bahay naman, hindi pa rin nagbabago si Severino. Gigising pa rin siyang madilim pa ang paligid. Sasabit sa truck, mamuluto ng basurang itinapon ng ibang tao, at sa gabi ay uuwi na ang tuhod niya ay parang nabibiyak na sa sakit. Ngulit mas magaan na ang loob niya dahil sa kaunting ambag ni Yesela. Pa, ako na po sa bayad ng kuryente sa buwan na to. Sabi ni Yesela minsang nag-aabot ng sobre. Napangiti si Severino. Hindi na kailangan anak, mag-ipon ka para sa sarili mo. Gusto ko pong makatulong. Kaya mo nang tumulong dahil pinag-aral kita. Ayos na sa akin yun.
Ngulit may napansin si Nymphaduroha sa mga sumunod na linggo. Mas madalas nang humarap si Gisela sa salamin, mas maingat na itong mamili ng damit, at minsan, pag may text sa telepono, biglang lumalambot ang mukha nito. Aba? Nakangising sabi ni Nympha habang naglalabas sa batya. Parang may ibang nagpapakilig na sa anak mo, Seve? Umubo si Severino. Huwag kang maingay, baka marinig. Ano kung marinig? Hindi naman habang buhay bata yan. Makalipas lamang ng ilang buwan, formal na nanligaw si Leandro. Nagpunta ito sa bahay ni na Severino na may dalang prutas, tinapay, at isang kapanggalang-galang na pag-uugali na lalong ikinagulat ng matanda. Pagpasok ni Leandro sa munting bahay na may yero ang bubong at kahoy ang dingding, kita ni Severino na pinagmamasdan nito ang bawat sulok. Ang lumang electric fan, ang maliit na altar ni Rosenda, ang inipong mga libro ni Gisela at ang mesa nilang gasgas na sa tagal. Pasensya ka na sa bahay namin, sabi ni Severino habang inilalapag ang 3 baso ng soft drinks sa lamesa. Wala pong dapat ipagpasensyahan, sagot ni Leandro. Mas maayos pa nga rito kaysa sa ibang bahay na napuntahan ko. Malinis, maaliwalas, at halatang may nagmamahalan. Napatingin si Gisela kay Leandro. Saglit siyang natahimik, ngunit si Severino, sa halip na matahimik, ay lalo pang naging mapagmatsyag. Alam niya ang buhay. Alam niya na mas delikado ang sobrang ganda ng umpisa. Bakit gusto mo ang anak ko? Diretsyong tanong niya. Hindi na tinag si Leandro. Dahil po matalino siya, masipag, marunong rumespeto, at hindi siya gumagamit ng ibang tao para lang umangat. Tumanggo si Severino pero hindi pa rin lubos ang kapanatagan sa kanyang mukha. Ako'y basurero, dugtong niya. Baka darating ang araw maging problema yan sa pamilya mo. Sa unang pagkakataon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Leandro. Hindi dahil nainsulto siya, kundi dahil tila alam niyang totoo ang sinabi ng matanda. Hindi ko po ikakaila. Ang mama ko, maselan siya sa estado sa buhay. Pero ako po ang maninindigan para kay Gisela. Narinig iyon ni Gisela, ngunit sa dibdib niya ay may bahagyang kurot, sapagkat kahit mahalaga ang pangako ni Leandro, malinaw ding may unos na paparating. At hindi nga nagtagal, unang nagpakita ang unos sa katauhan ni Doña Carites Veira. Unang beses pa lamang silang nagkita sa isang simpleng hapunang ipinatawag ng pamilya Veira, ramdam na agad ni Gisela ang lamig sa hangin. Maayos siyang nagbihis, tinulungan pa siya ni Nympha plansyahin ng blouse at palda, ngunit pagpasok niya sa malaking bahay ng mga Veira, para siyang biglang lumiit. Sa sala pa lamang, sinalubong na sila ng talim na tingin ni Doña Carites, isang babaeng laging perpekto ang buhok, perpekto ang make-up, at tila kulang na lang ay pati hangin sa paligid niya ay kailangan ding sumunod sa gusto niya. Aba? Nakangising sabi ni Doña Carites habang naglalabas sa batya. Parang may ibang nagpapakilig na sa anak mo, Seve? Umubo si Severino. Huwag kang maingay, baka marinig. Ano kung marinig? Hindi naman habang buhay bata yan. Nandun din si Gualberto Vera na mas tahimik at mas mukhang pagod sa asawa kaysa sa negosyo. Sumulyap ito kay Gisela at bahagyang tumanggo bilang pagbati. Habang naghahapunan, normal ang usapan sa simula. Tinatanong si Gisela tungkol sa trabaho, sa eskwela, sa pangarap. Maayos siyang sumasagot. Ngunit dumating rin ang tanong na kinakatakutan niya. At ang father mo? Tanong ni Doña Carites, waring wala lang. Anong line of work? Bahagyang natigilan si Gisela. Naramdaman agad ni Leandro ang titig nito. Alam niya na iyon ang pinakaayaw sagutin ng dalaga sa ganitong klaseng mesa. Sa city sanitation po, sagot ni Gisela. Sanitation? Supervisor? Tahimik na lumunok si Gisela. Collection personnel po. Nagkatiginan ng bahagya sina Doña Carites at ang kapatid nitong si Tita Veronique na noon ay kabisita rin sa hapag. Hindi man direktahan, ramdam na ramdam ang kahulugan ng mga titig na iyon. Sabi ng matandang babae. Basurero. Tahimik ang buong mesa sa loob ng ilang segundo. Mama, enough. Matigas na sabi ni Leandro.
Ngunit ngumiti lang si Doña Carites na tila wala siyang sinabing masama. Wala naman akong sinasabing masama, nagtatanong lang ako. Pag-uwi ni Isela, halos hindi ito makapagsalita. Hindi naman siya pinahiya ng tuwiran, pero alam niyang may linyang iginuhit na sa pagitan nila. Isang linyang hindi madaling buwagin. Kinagabihan, nadatnan siya ni Severino na tahimik lamang sa may pintuan ng bahay. "Anak?" sabi ng matanda. "Kumain ka ba roon?" "Opo." "Masarap ba?" Tumanggo si Isela, pero hindi siya tumingin sa ama. "May problema ba?" maingat na tanong ni Severino. Saglit na napapikit si Isela. "Wala po." Ngunit hindi siya nakalusot sa amang matagal nang nakakakilala sa bawat tiklop ng mukha niya. Tinatanong nila kung anong trabaho ko, ano? Napatingin si Isela. "Anak?" putol ni Severino. "Hindi mo kailangang protektahan ako sa totoo." Biglang napuno ng luha ang mga mata ni Isela. "Ayoko lang po kasi na maliikin kayo." "Matagal na akong minamaliit ng mundo," sagot ni Severino. "Ang kinakatakutan ko lang, baka dumating ang araw na pati ikaw, mahiya nang ipakilala ko." Mas lalong nawasak si Isela sa narinig. Gusto niyang sabihin na hindi iyon mangyayari, gusto niyang mangako. Pero sa kaibuturan ng puso niya, may bahagi siyang hindi sigurado. Dahil habang tumatagal, unti-unti rin niyang natitikman ang mundong matagal niyang gustong mapasukan. Mundo ng malilinis na sahig, eleganteng usapan, at mga taong mukhang hindi kailanmang bumibilad sa araw. Sa paglipas ng mga buwan, naging mas seryoso ang relasyon nila ni Leandro. Dumating ang proposal, simple ngulit taos-puso. Sa isang maliit na restaurant na overlooking ang ilaw ng bayan, inilabas ni Leandro ang singsing. "Yusela, alam kong hindi magiging madali ang lahat, pero gusto kong harapin ang hirap basta kasama ka. Papakasalan mo ba ako?" Napaluha si Isela at tumanggo. "Oo." Masayang-masaya si Severino nung narinig ang balita. Hindi man niya lubos na mapawi ang pangamba sa pamilya ng mapapangasawahan ng anak, naniwala siyang marahil ito na ang gantimpala sa lahat ng taong ipinakain niyang gutom at ipinanglaban ng pagod. Ngunit kasabay ng paghahanda sa kasal ay ang unti-unting pagpasok ng hiya sa buhay ni Isela sa mas tahimik at mas mapanakit na paraan. Dumating sa bahay nila ang wedding coordinator na si Perlita Ombao, madaldal, tuso at sanay humawak ng mga pamilyang mapipili. Tinignan nito ang kapaligiran, saka ngumiti ng pilit. "Simple lang naman tayo rito, pero since sosyal ang side ng groom, kailangan medyo controlled ang details." "Anong ibig ninyong sabihin?" tanong ni Isela. "Wala naman. Halimbawa lang sa wedding day, dapat elegant tignan lahat. Lahat ng makikita sa program, sa pictorial, sa entrance. Alam mo na, curated." Hindi agad nauunawaan ni Severino ang ibig sabihin ng babaeng iyon, ngunit nang narinig niya ang susunod na usapan sa mga sumunod na araw, kung saan siya uupo, anong isusuot niya, at kung pwede bang huwag na lang bang siyang isama sa ilang pre-wedding shoot dahil baka hindi bumagay sa theme, doon niya nalamdaman na ang pagiging ama niya ay tila isa ng bagay na kailangang itago para maging maganda ang larawan ng kasal. Sa isang gabi, habang tahimik na naglalagay ng plancha si Nympha sa polo ni Severino, dumating si Isela galing meeting sa venue. "Pa," mahinang sabi, "sa wedding day, baka pwede po sana na huwag na yung lumang ninyong jacket. Saka baka pwede sa may likod na lang muna kayong umupo bago ang main program." Tinignan si Severino sa anak. Hindi siya nagalit, hindi siya sumigaw, ngunit sa mga matang iyon, may kung anong unti-unting nabasag. "Ganun ba?" marahang sabi. "Pa, hindi po sa ganon. Ayoko lang po kasi na may sabi sila." "Sino? Sila o ikaw?" tanong ng matanda. Hindi agad nakasagot si Isela. Sa gabing iyon, unang beses na naramdaman ni Severino ang lamig na hindi galing sa ulan, kundi galing sa unti-unting paglayo ng loob ng anak na siya mismo ang nagtaguyod. At sa katahimikang iyon, nagsimulang mabuo sa isip niya ang isang desisyong
hindi pa alam ni Yesela. Isang regalong hindi bibilhin sa mall, hindi ibabalot sa mamahaling kahon at magmumula sa mundong matagal na nilang gustong takasan. Bago tayo tuluyang sumabak sa pinakamatinding yugto ng ating istorya, samahan mo muna ako sa isang saglit na pagbati. Kung nasaan ka man ngayon, mag-iwan ka ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na may mga pusong sabay-sabay na nakikidama sa isang kwentong unti-unting humahantong sa puntong babaligtad sa tingin ng lahat. Isang kwentong magpapatunay na may mga regalong hindi nasusukat sa kinang ng balot, kundi sa bigat ng pinaghugutan. Matapos ang gabing iyon na tila may kung anong nabasag sa pagitan nilang mag-ama, hindi naging palaban si Severino. Hindi siya nagtanong pa, hindi siya nagparinig, hindi rin niya isinumbat kay Yesela ang lahat ng taong binuno niya para maitawid ito sa buhay. Sa halip, mas lalo siyang tumahimik. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi katahimikan ng pagsuko. Sa mga sumunod na linggo, habang abala si Yesela sa mga fitting, seminar sa simbahan, at wedding meetings kasama si Leandro at ang coordinator na si Perlita Ombao, lalong naging mapagmasid si Severino sa bawat bagay sa paligid nila. Ang maliit nilang bahay ay tila naging estasyon ng paghahanda, pero hindi para sa ikakasal, kundi para sa isang amang may sariling lihim na layunin. Gaya ng dati, gumigising pa rin siyang madaling araw, sumasabit sa truck, nag-iikot sa mga kalsadang dati nang nakakisnan. Ngunit kakaiba na ang mga mata niya ngayon. Hindi na lamang siya nangangalap ng maaaring ibenta, para siyang naghahanap ng mga piraso ng panahon. Isang umaga, habang nasa likod siya ng truck at nagbubuhat ng mga sako mula sa may subdibisyong tinitirhan ng mayayaman, may napansin siyang lumang kahon na tinangay na ng ulan at halos punit-punit na. Kinuha niya iyon. Sa loob ay may ilang sirang ribbon, lumang stationery at isang puting kahong basang-basa. Hoy, Seve! Sigaw ni Pabling, isa sa mga kasamahan niya sa ruta. Itatabi mo pa yan, basura na nga eh. Tiningnan ni Severino ang kahon at bahagyang ngumiti. Minsan, ang tinatapon ng iba, may kwento pa. Huwag kang malalim dyan. Aba, basurero tayo, hindi makata. Napatawa ng mahina si Severino, pero itinabi pa rin niya ang kahon sa isang sulok ng truck. Nang gabing iyon, dinala niya ang kahon sa bahay at maingat na pinatuyo. Doon siya nakita ni Nympha Doroha na may hawak na batya ng bagong laba. Ano na naman yung inuuwi mo, Seve? Tanong nito. Huwag mong sabihing mag-iimbak ka na naman ng kalawang dyan. Umiling si Severino. Hindi kalawang ito. Simula pa lang. Simula saan? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, binuksan niya ang lumang aparador at inilabas ang isang maliit na supot na puno ng kung ano-anong tila walang silbi. Sirang lapis, lumang ID lace, kupas na medal ribbon at ang unang hair clip na ginamit ni Isela noong grade school. Napasinghap si Nympha. Aba, itinago mo pa yan. Lahat ng kaya kong itago. Teka nga, sabi ni Nympha habang naupo sa bangkito. Huwag mong sabihing may binabala ka sa kasal. Nag-angat ng tingin si Severino. Sa mga mata niyang iyon, may lungkot, pero may desisyon. Regalo. Regalo? Ulit ni Nympha. Bakit parang nasa itsura mo may pasabog ka? Huminga ng malalim si Severino. Hindi pasabog, paalala lang, para maalala ng anak ko kung saan siya nanggaling at para makita rin ng mga taong yon na hindi lahat ng nakasako ay basura. Hindi na sumagot si Nympha agad. Sa dami ng taon niyang kilala si Severino, alam niyang kapag nagsabi itong may gagawin, natapos na nito sa isip bago pa man bigkasin. Sa mga sumunod na araw, lihim siyang tinulungan ni Nympha. Pati si Aldern Cuerdo ng junk shop ay nadamay sa plano. Tuwing gabi matapos ang trabaho, dumaraan si Severino sa junk shop para magtago ng ilang bagay sa likod ng bodega. Ano ba talaga ang nilalagay mo rito? Tanong ni Aldrin habang nagkakapi sila isang gabi sa harap ng timbangan. Mga buhay namin, sagot ni Severino. Seve, diretsuhin mo ko. Dahan-dahang inilatag ni Severino sa mesa ang ilang bagay.
Ang una at lumang sapatos ni Isela na tinahi niya noon para makapasok ito sa school, isang medalya nitong nakuha sa Division Quiz B, ilang resibo ng matrikula na may pirma at petsang pinatungan ng pawis at ulan, isang basag na lunchbox at isang lumang sobre. Lahat yan, itatago mo sa sako? Tanong ni Aldrin. Hindi lang yan. Ano pa? Nanahimik si Severino sandali, saka inilabas mula sa kanyang bag ang passbook na ilang ulit ng kinulayan ng panahon ang pabalat. Kahit luma na, maayos itong nakasilid sa plastik. Napamulagat naman si Aldrin. Aba, malaki na palang naipon mo. Hindi ko ginalaw yan. Kahit nung nilagnat ako ng isang linggo, hindi ko ginalaw. Para kay Isela? Tumanggo si Severino. Bakit hindi mo nalang ibigay ng maayos? Sa sobre, sa kahon, sa bangko, kung paano ginagawa ng may pera? Napaniti si Severino. Kasi hindi kami ganun na buhay, Aldrin. Ang alam kong sidla ng buhay namin, sako. Hindi nakaimik si Aldrin. Sa simpleng sagot na iyon, para bang biglang lumiit ang lahat ng mamahaling balot sa mundo. Samantala, sa panig ni Isela, patuloy ang pag-ikot ng mga araw sa mundong unti-unti nang humihila sa kanya palayo sa simpleng bahay na kinalakhan. Si Perlita Umbao ay lalong naging istrikto sa preparasyon. Isela, tandaan mo, sabi nito habang nakaupo sila sa hotel lounge para sa final coordination. High society ang kalahati ng bisita. Politicians, contractors, kaibigan ng mga Veira, business associates. Kailangan maayos lahat. Oo nga, Perlita, sagot ni Isela, halatang pagod. Paulit-ulit mo nang sinasabi. Dahil paulit-ulit din ang problema. Bulong ng coordinator habang sinusuri ang checklist. Lalo na sa side ng papa mo. Napataas ang ulo ni Isela. Anong ibig mong sabihin? Hindi personalan ha, pero kailangan presentable. Baka pwedeng may magsundo sa kanya para makapagbihis ng maayos. At saka, wag na sana siyang may dalang kung ano-ano. Alam mo na, baka maiba ang takbo ng program. Masakit iyong marinig, pero lalong masakit na hindi na ito bago kay Isela. Alam niyang mali, alam niyang masama. Pero sa halip na sumagot, pumikit na lang siya at sinabing, "Ako na ang bahala." Iyon ang problema kay Isela. Hindi siya masamang tao. Hindi niya gustong saktan ng ama niya. Pero unti-unti na siyang nauubos sa pagnanais na matanggap ng mundong noon pa man ay nagsasabing hindi siya bagay rito. At dahil doon, may mga pagkakataong mas pinipili na lang niyang patahimikin ng sarili kaysa ipaglaban ng tama. Minsan, nang bumisita si Leandro sa kanila para iabot ang final invitation cards, nadatnan niya ang ama ni Isela na tahimik na nagkakalas ng lumang sako sa may likod ng bahay. "Pa, ano po yan?" tanong ni Leandro. Umangat ang tingin ni Severino. "Aayusin ko lang." Lumapit si Leandro at tinulungan itong ayusin ng punit na tela. "Pwede kayong humingi sa akin ng bago." "Mas gusto ko to," sagot ni Severino. Napatingin si Leandro sa mga mata nito. Parang gusto niyang magtanong pa pero nagdalawang isip siya. Nang makapasok na siya sa loob, nadatnan niya si Isela na nag-aayos ng guest list. "Isel," mahinang sabi niya, "okay lang ba si papa mo?" Napahinto si Isela. "Bakit?" Parang may iniisip. Ngumiti itong ng pilit. Matagal na siyang ganyan. Tahimik lang talaga si pa. Umupo si Leandro sa tapat niya. "May gusto akong sabihin." "Ano yun?" "Pagdating ng kasal, gusto ko nan sa harap si papa mo, hindi sa likod." Hindi agad nakasagot si Isela. Napatingin siya sa pangalan ng mga bisita sa listahan. Mga mayor, konsehal, negosyante, contractor, kaibigan ni Doña Carites, at mga taong malaki ang tingin sa pangalan ng pamilya Veira. "Leandro," hinang sabi ni Isela, "hindi ganun kasimple." "Bakit hindi? Tatay mo siya." "Oo, tatay ko siya." Masyadong mabilis ang naging sagot niya kaya pati siya ay nabigla. Saglit na natahimik ang dalawa. Dahan-dahang sinabi ni Leandro, "Pero bakit parang natatakot kang makita siya ng mga tao?"
Napakurap si Isela. Hindi siya sumagot. Dahil ang totoo, iyon mismo ang tanong na ayaw niyang marinig mula sa iba. Dahil iyon din ang tanong niya sa sarili tuwing gabi. Makalipas ang ilang araw, dumating ang rehearsal dinner sa bahay ng mga Vera. Nandoon sina Doña Carites, Gualberto, Tita Veronique, pinsang si Virene Vera, at ilang malalapit na kaibigan ng pamilya. Dumating din si Severino. Suot ang malinis na polo na pinantlan siya ni Nympha. Tahimik lamang siyang naupo sa isang tabi. Habang pinag-uusapan ang seating arrangement, nagtanong si Virene, "Tita, saan po uupo ang father ng bride sa main table?" Bago pa makasagot si Leandro, si Doña Carites na ang bumasag sa hangin. "May ibang table para sa side nila, mas komportable roon." Napaangat ang ulo ni Severino, pero hindi siya nagsalita. "Mama," sabi ni Leandro, "main table siya dapat." "Aba, huwag kang makipagtalo sa akin sa harap ng bisita." Malamig na tugon ng ina. "May aesthetics na kailangang ayusin." Tumihim si Gualberto. "Carites, sobra ka na." Ngunit tila hindi narinig ng babae ang asawa. Ang masakit, si Isela na naroon at malinaw na naririnig ang lahat ay hindi agad nakapagsalita. Tiningnan siya ni Severino. Hindi iyon tinging naninisi. Mas masakit pa nga dahil tila iyon ay isang tahimik na pag-unawa. Parang sinasabi nitong, "Naiintindihan ko, huwag ka nang mahirapan." At doon lalong nadurog ang puso ni Isela. Pag-uwi nila ng gabing iyon, hindi na naghapunan si Severino. Lumabas lamang siya at naupo sa bangkito sa harap ng bahay. Maya-maya'y lumapit si Nympha, dala ang isang tabong mainit-init na salabat. "Hindi ka na naman kumain," sabi ng babae. "Busog ako sa hiya." Mapait na biro ni Severino. Umupo si Nympha sa tabi niya. "Pwede pa namang umatras ang regalo mo." Umiling siya. "Lalo kong ang gustong ituloy." "Handa ka ba talaga?" Higit sa handa. Tumingin siya sa madilim na kalye. "Minsan kasi, Nympha, kailangan mong ipakita sa tao ang pinanggalingan mo para malaman nila kung bakit mabigat ang bawat naaabot mo." Sa sumunod na mga araw, mas naging sistematiko ang kilos ni Severino. Dinalaw niya ang lumong eskwelahang pinasukan ni Isela at hiningi sa matandang guard na si Mang Celso ang isang lumang photocopy ng certificate nito sa elementary graduation na matagal palang naitabi sa records room dahil wala silang maayos na claim noon. Dumaan din sa Severino sa puntod ni Rosenda at doon inilabas ang isang munting kahon na matagal niyang ibinaon sa lupa sa loob ng lumang plastik. Ang sinsing sa kasal nila ni Rosenda, na huling habilin ng babae para kay Isela. Pag-uwi niya, maingat niya iyong pinunasan. "Rosenda," bulong niya, "oras na." Nang gabi bago ang kasal, halos hindi siya natulog. Sa loob ng bahay, abala si Isela sa pag-aayos ng huling gamit. Tahimik ang dalawa. Maraming gustong sabihin ng anak. Marami ring gustong sabihin ng ama. Ngunit tila kapwa silang binanggalo ng mga salitang kapag lumabas ay baka lalo lang makapansakit. Bago matulog si Isela, lumapit siya sa ama. "Pa, salamat po sa lahat." Ngumiti si Severino ng pagod ngunit malambing. "Hindi pa tapos ang lahat, anak." Hindi naunawaan ni Isela ang ibig niyang sabihin. Akala niya'y isa lamang iyong pangkaraniwang linyang pampalakas loob. Ngunit kinaumagahan, sa araw ng kasal, habang puno ng bulaklak ang venue sa Antipolo at isa-isang dumarating ang mga bisitang nakabihis ng mamahaling tela at pabango, may isang matandang lalaki ring dumarating ng mabagal ang hakbang. Suot ang pinakamalinis niyang polo, tanga ng isang malaking sako na maayos na tinalian. Sakong para sa iba ay kahihiyan, ngulit para sa kanya ay lalagyan ng buong buhay nilang mag-ama. At sa loob ng sakong iyon, kasama ng mga bagay na tila walang halaga sa unang tingin, ay nakasilid ang katotohanang ni isa sa mga naroroon ay hindi handang harapin. Bago tayo dumiretso sa susunog at mas mabigat na yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang muling makisama. Mag-iwan ka ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood.
Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na sumasabay sa isang kwentong hindi lang tungkol sa kahirapan at kahihiyan, kundi tungkol sa katotohanang minsan, ang isang sandali ng pagmulat ay kayang magbagsak ng lahat ng pagpapanggap at magbukas ng daan sa isang panibagong buhay. Nanatiling nakapako ang buong venue sa katahimikan matapos buksan ni Severino ang sako. Parang tumigil ang oras sa gitna ng garden wedding na kanina lamang ay puno ng tawanan, laglaslas ng wine at mahinang tugtog ng violin. Ang mga bisitang ilang sandali pa'y pabulong na tumatawa sa matandang basurero ay tila biglang naubusan ng mukha. Naroon sa ibabaw ng mesa ang mga bagay na sa unang tingin ay luma, kupas at tila wala ng halaga. Ngunit sa bawat piraso ng iyon ay nakabaon ng kasaysayan ng isang amang hindi sumuko at ng isang anak na nalimot ang bigat ng mga iyon nang sandaling masilaw sa bagong mundong kanyang pinapasok. Sa gitna ng katahimikan, si Isela ang unang bumigay. Napahagulgol siya ng tuluyan. Hindi na niya alintana ang makeup na nasisira, ang buhok na maingat na inayos ni Perlita Umbao o ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa paligid. Bumagsak siya sa tuhod sa harap ng ama. "Pa!" nanginginig niyang sabi. "Pa! Patawarin mo ako!" Hindi agad nagsalita si Severino. Hawak niya lamang ang lumang medalya ni Isela, ang unang napanalunan noong grade school, at marahang ibinaba iyon sa mesa katabi ng passbook at ng sobrang may laman na titulo ng bahay at lote. "Hindi kita dinalhan ng hiya, anak. Dinalhan kita ng alaala, para maalala mo kung paano tayo umabot dito." Lalong napaiyak si Isela. Inakap niya ang ama ng mahigpit, parang bumabalik siya sa pagiging batang minsang umuuwi sa eskwela nang umiiyak dahil sa pangungutya ng mundo. Akala ko po kapag inayos ko ang buhay ko, kailangan ko ring ayusin ang tingin nila sa atin." Garalgal niyang sabi. "Hindi ko na malayang unti-unti ko na palang nasasaktan kayo." Doon lamang gumalaw si Leandro. Lumapit siya sa mag-ama, tumingin sa cashbook, sa resibo, sa lumang sapatos, sa basag na lunchbox, sa singsing ni Rosenda at sa certificate ni Isela. Lahat ng iyon ay hindi lamang ebidensya ng sakripisyo. Isa rin itong sampal sa mga taong buong yabang na naniwalang ang dangal ay nasa estado ng buhay, hindi sa laman ng pagkatao. Tumingin siya sa ina niyang si Doña Carites na noon ay namumutla at hindi makasalita. "Mama," mariin niyang sabi, "ito ang sinasabi kong hindi mo kailanman maiintindihan kung puro apelyido lang ang tinitignan mo." "Leandro," singit ni Doña Carites, pilit binabawi ang tindig. "Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan sa harap ng mga bisita." "Mga bisita? Kanina pa ba tayong may pakialam sa iisipin nila? Di ba dahil sa pakialam na yan, muntik nang ikahiya ni Isela ang sarili niyang ama?" Walang naisagot si Doña Carites. Sa unang pagkakataon, siya ang napahiya sa harap ng mga taong dati pinapabilib niya. Sa may likod ng mga upuan, napayuko si Perlita Umbao. Ang caterer na si Moss Kailin at florist na si Erlin Vadura ay nagkatinginan. Tila hindi makapaniwala na ang kasalang akala nila'y magiging isa lamang pangkaraniwang sosyal na handaan ay naging saksi sa isang tagpong mas totoo kaysa lahat ng dekorasyong inulagay nila. Maging si Basil Noceda, ang bisitang kanina'y nangasar, ay napaurong at hindi na muling makapagsalita. Tahimik lamang si Gualberto Veira sa umpisa, pero maya-maya'y lumapit ito kay Severino. Tinignan niya ang matanda sa mata at pagkatapos ay ang mga laman ng sako. "Severino," mababa niyang sabi, "mas mayaman ka pala kaysa sa maraming taong kilala ko." Hindi ngumiti si Severino, ngunit tumanggo siya ng marahan. "Hindi ako mayaman," sagot niya. "Nagkataon lang na hindi ko itinapon ang mga bagay na mahalaga." Pagkaraan ng ilang sandali, ipinagpatuloy ang kasal. Ngunit wala nang pareho sa dati ang damdamin ng lahat. Hindi man nabura ang nangyaring kahihiyan, nabaliktad ang tingin ng mga tao. Ang matandang basurero na kanina'y kinukot siya, ay siya na ngayong tinitignan ng may paggalang.
Ang bride na kanina'y parang nahihiya sa ama ay ngayoy kapit na kapit dito. At ang pamilyang akala mo'y pinakamataas sa lahat ay siya ngayong tila nawalan ng tindig sa harap ng simpleng katotohanan. Sa mismong reception, nang turn na ni Gisela para magsalita, hinawakan niya ang mikropono nang nanginginig ang kamay. "Alam ko po," sabi niya, "na dapat masayang-masaya ang araw na ito. At masaya po ako dahil ikinakasal ako sa lalaking minahal ko. Pero masigit sa lahat, gusto kong samantalahin ang araw na ito para humingi ng tawad sa isang taong hindi ko dapat nasaktan." Natahimik ang lahat. "Pa?" Lumingon siya kay Severino. "Kung may tapang lang ang puso ko na umamin noon pa, sasabihin kong lahat ng meron ako ngayon, lahat ng pinagmamalaki ng mga tao sa akin, ay galing sa lalaking araw-araw nilamon ng init, ulan, at amoy ng basura para lang maitawid ako sa buhay. Hindi ako narito dahil magaling ako. Narito ako dahil may isang ama na hindi napagod para sa akin." May ilang bisita ang napapunas ng luha. Pati si Nimpa Doroha na noon ay nakaupo lamang sa dulong mesa kasama si Aldrin Cuerdo at si Saling Bianes ay hikbi ng hikbi sa tuwa at sakit. Pagkatapos ng kasal, hindi agad natapos ang epekto ng nangyari. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang kwento sa bayan at sa social circle ng mga Veira. May ilang nagkwento sa social media, may ilan naman sa usapan sa palengke, opisina, simbahan at coffee shop. Ngulit kakaiba ang direksyon ng tsismis. Sa halip na pagtawanan si Severino, siya ang pinupuri ng marami. "Siya yung ama na nagregalo ng sako sa kasal ng anak, di ba?" "Oo, pero grabe raw ang laman. Pati bahay may titulo." "Hindi lang bahay. Ang sabi, taon-taon palang nag-iipon mula sa pangangalakal." Ang tanga naman ng mga nanghamak sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Gisela ang bigat ng lahat ng ginawa niya sa ama. Hindi sapat ang pag-iyak sa kasal. Hindi sapat ang pagyakap sa harap ng bisita. Alam niyang ang mga sugat na ibinigay niya kay Severino ay hindi kayang punan ng iisang eksena lamang. Kaya ilang araw matapos ang kasal, nang manirahan muna sila ni Leandro sa pansamantalang inuupahang townhouse habang inaayos pa ang kanilang magiging tirahan, nagpasisya si Gisela na bumalik sa lumang komunidad nila. Kasama si Leandro, nagpunta siya sa bahay ni Nimpa. Nandun din si Aldrin, si Saling, at ilang matagal nang kakilala ng pamilya. Pagkakita pa lamang sa kanya, agad nang naramdaman ni Gisela ang hiya. "Ate Nimpa?" Mahinang bati niya. Tinignan siya ng matandang labandera, saka numuso. "Ayan, dumating din ang bride." Napayuko si Gisela. "Patawad po." "Wag mo akong pinapatawad agad-agad. Hindi ako ang nasaktan mo ng pinakamasakit." "Alam ko po. Kaya nga po ako nandito. Gusto kong magsimula sa pag-amin na mali ako." Umupo sila sa makipot na sala. Doon, sa harap ng mga taong nakakita sa kanilang hirap noon pa, inamin ni Gisela ang lahat. Ang hiya, ang kahinaan, ang takot na hindi matanggap ng mundong pinapangarap niyang mapasukan. Walang drama ng pagdadahilan, wala ring pagtatakip. Tahimik na nakinig si Aldrin, pagkatapos ay saka nagsalita. "Hindi ka namin kinamumuhian, Gisela. Masakit lang dahil alam namin kung gaano ka ipinagmamalaki ng tatay mo. Kahit kailan wala siyang ibang bukang bibig kundi yung anak kong accountant." Mas lalong naluha si Gisela. Si Leandro naman ay nanatiling nasa tabi niya. Simula nang mangyari ang kasal, mas tumibay ang loob nito laban sa ina. Hindi na rin niya hinayaan na pamahalaan pa ni Doña Carites ang takbo ng pagsasama nila. Isang gabi, sa bahay ng mga Veira, muling sumiklab ang pagtatalo nila ng ina. "Leandro," matigas na sabi ni Doña Carites, "ang nangyari sa kasal ay sobra nang nakapagpahiya sa pamilya natin." Napatawa si Leandro, isang tawang walang tuwa. "Tayo ang napahiya? Hindi ba tayo ang nanghamak? Ako'y ina mo, at si Severino ay ama ng asawa ko," sagot niya. "At kung hindi mo kayang igalang iyon, huwag mong asahang mananahimik ako." Nasa gilid lamang si Gualberto, ngulit sa pagkakataong iyon ay nagsalita rin. "Carites, tigilan mo na.
Matagal na kitang pinagtitiisan sa paghusga mo sa mga tao. Ngulit ibang usapan nito. Ang matandang iyon ay mas may dangal kaysa sa marami sa mga naka-Amerikana mong kaibigan. Hindi makapaniwala si Doña Carites na maging ang asawa niya ay hindi na rin kumakampi sa kanya. Ngulit wala siyang nagawa. Dahan-dahan nang mumuho ang kapangyarihan ng kanyang yabang. Samantala, mas pinili ni Severino na manahimik kaysa magdiwang sa kahihiyan ng mga Veira. Bumalik siya sa karaniwan niyang buhay. Sumasabit pa rin sa truck, nagtatrabaho pa rin, ngulit may kaibahan na. Kapag dumaraan siya ngayon sa palengke o barangay hall, iba na ang tingin ng mga tao sa kanya. Magandang umaga po, Mang Severino. Napakagaling niyo po. Hindi po namin makakalimutan yung ginawa niyo sa kasal. Ngulit sa halip na lumaki ang ulo, lalo lamang naging mapagkumbaba ang matanda. Isa lang ang tinutukan niya ngayon, ang bahay at lote na ipinundar niya para kay Gisela. Minsan, ipinakita niya kina Gisela at Leandro ang lupaing iyon, isang maliit ngulit maayos na piraso ng ari-arian sa gilid ng bayan. May nakatayo ng lumang istruktura roon na maaaring ipaayos. Pa, namamanghang sabi ni Gisela, talaga pong para sa akin ito? Para sa'yo, pero hindi para sa luho. Para may matatawag kang sariling tahanan na hindi ipinagkakaloob ng mayaman, kundi binuo ng pawis. Napahawak si Gisela sa kamay ng ama. Hindi ko po deserve ang lahat ng to. Marahil, malumanhay na sabi ni Severino, pero pwede mo pa ring pagbutihin kung ano ang gagawin mo sa ibinigay ko. Doon nagsimulang magbago hindi lamang ang relasyon nilang mag-ama, kundi pati ang direksyon ng buhay nila. Sa tulong ng payo ni Luzmar Vanessa, ang masipag na barangay secretary na matagal nang humahanga kay Severino, at ni Father Dalmiro Esgana, ang paring nagkasal sa kanila, naisip ni Gisela at Leandro na hindi lamang bahay ang dapat patayuin sa lupaing iyon. Bakit hindi nyo gawing sentro rin ito ng kabuhayan? Mungkahi ni Father Dalmiro. Ang daming pamilya rito na nabubuhay sa pangangalakal at pamumulot ng basura pero walang tamang sistema, walang training, walang matinong paghawak sa kita. Pwede ring materials recovery at sorting space. Kung tutuusin, napakalaki ng alam ni Mang Severino sa ganyang trabaho. Sa unang pagkakataon matapos ang kasal, nakita ni Gisela ang isang malinaw na direksyon na hindi lamang para sa anya, kundi para sa ama niyang halos habang buhay nang nabubuhay sa mundong gustong itago ng marami. Pa, sabi niya, kung papayagan kayo, gusto kong tumulong. Gusto kong gamitin yung pinag-aralan ko. Ayoko nang sa atin lang mapunta ang pagbabagong ito. Matagal bago sumagot si Severino. Tinignan niya ang anak, saka si Leandro. Sa wakas, nakita niya sa mga mata ni Gisela ang bagay na matagal niyang hinintay. Hindi lang pagsisisi, kundi pagbabalik. Sige, pero tandaan mo anak, ang pagbangon, hindi yan isang araw lang. Araw-araw yang pinipili. Tumango si Gisela at sa pagkakataong iyon, alam niyang handa na siyang piliin iyon araw-araw. Ngunit habang unti-unting inaayos ang mga plano para sa bahay at sa maliit na livelihood center, may isang tao sa bayan na tahimik palang nagbabantay sa lupang binili ni Severino. Si Celso Gragais, isang tusong negosyanteng sanay manglamang sa mahihirap sa pamamagitan ng peking utang, pinilit na bentahan at pananakot. At bago pa tuluyang maipundar ni na Severino ang bagong simula nila, darating ang panibagong pagsubok na hindi na lamang tungkol sa kahiyan, kundi tungkol na sa pag-agaw sa mismong bunga ng lahat ng sakripisyong inipon ng isang ama sa loob ng napakaraming taon. Bago tayo tuluyang dumako sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan ka, kaibigan, na mag-iwan ng munting komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at sa sari-saring oras, may mga pusong sabay-sabay na nakikiiyak, nakikidama at umaasam tulad ng mga karakter sa ating kwento. Darating din ang araw na ang lahat ng paghihirap ay magkakaroon ng saysay at matinong wakas. Pagkatapos ng mga planong sinimulan ni na Gisela, Leandro at Severino para sa lupaing binili ng matanda,
hindi nagtagal ay dumating nga ang unos na tahimik na nag-aabang sa gilid ng kanilang bagong pagbangon. Isang umaga, habang sinusukat ni na Leandro at ng karpentero na si Brixon Talion ang bakod na kailangang ayusin sa lote, dumating ang isang itim na pick-up. Mula rito ay bumaba ang lalaking may makapal na gintong relo, makintab na sapatos at titig na tila sanay manindak. Siya si Celso Bragais, isang negosyanteng kilala sa bayan hindi dahil sa sipag, kundi dahil sa talento nitong baluktutin ang mga papel at patahimikin ang mahihina. "Magandang umaga," sabi ni Celso, sabay tingin sa lote. "Mukhang may balak kalong pagandahin ng hindi naman sa inyo." Napalingon si Leandro. "Excuse me?" Lumapit si Severino, na noon ay may hawak na plastik ng pandesal para sa mga trabahador. Nang makita niya si Celso, agad tumigas ang kanyang mukha. "Bragais," sabi niya, "anong kailangan mo rito?" Ngumiti ang lalaki at inilabas ang ilang papeles mula sa brown envelope. "Simple lang, singilin ang matagal ng utang. Itong lupa nakasangla raw sa akin base sa pirma mo." Parang sumikip ang hangin sa paligid. Agad inabot ni Isela ang papel nang dumating siya mula sa tricycle kasama sina Nympha at Luzmar Vameza. Binasa niya iyon ng mabilis, saka agad kumunot ang noo. "Peke ito," mariin niyang sabi. "Mali ang formatting ng notarial seal, mali rin ang tax declaration reference number, at hindi ito pirma ng tatay ko." Napangisi si Celso. "Ang tapang ng accountant ah." Hindi na tinag si Isela. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, buo ang tindig niya sa tabi ng ama. "Hindi ninyo kami madadaanan sa pananakot," dagdag niya. "Kung may claim kayo, sa tamang proseso tayo." Lumapit si Celso kay Severino. "Matanda, hindi mo na siguro gustong mapagod sa kaso. Isang pirma lang at tapos na. Bibigyan kita ng konting pera." Naningisit ang mata ni Severino. "Buong buhay ko basura ang hinawakan ko, kaya kilalang kilala ko ang amoy ng bulok. Hindi kita pipirmahan." Sa sandaling iyon, nagsimula ang laban na hindi na lamang usapin ng lupa, kundi usapin ng dignidad ng isang pamilyang minsang niyurakan at ngayoy ayaw ng muling yurakan ng sinuman. Dahil sa tulong ni Luzmar, mabilis nilang naipon ang mga orihinal na dokumento ni Severino, ang deed of sale, tax receipts, transfer records, at lumang mga resibo ng hulog sa lote. Ngunit dahil tusong si Celso at may koneksyon sa ilang tao sa munisipyo, hindi naging madali ang laban. May mga empleyadong tila bigla na lang nawawalan ng file, may mga clerk na nagsasabing, "Balikan na lang po ninyo," at may mga nagbubulong-bulungan na mas mainam ng makipag-areglo kesa makipagbanggaan sa gaya ni Celso. Ngunit iba na si Isela ngayon. Hindi na siya ang dalagang dati ay pinili ng hiya at katahimikan. Gamit ang talino at tiyagang minana niya rin naman sa ama, isa-isa niyang inayos ang timeline ng papeles, gumawa ng kopya, nagtabi ng certification at inilista ang lahat ng inconsistency kay claim ni Celso. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Severino sa harap ng lumang bahay, tahimik ang paligid maliban sa tunog ng kuligit at malayong video case sa kabilang puruko. Sabi ni Isela, "Hindi ko po hahayaang maagaw ito. Hindi na." Tumingin sa kanya si Severino. "Hindi lang lupa ang ipinaglalaban mo ngayon, no?" Umiling siya at napangiti ng malungkot. "Kayo po, at lahat ng binuno ninyo." Napabuntong hininga ang matanda. "Anak, noong una, akala ko sapat na sa akin na mapagtapos ka. Tapos noong kinasal ka, akala ko sapat na ring maalala mo ako. Pero ngayon," huminto siya sandali. "Ngayon, masaya kong nakikita kitang lumalaban, hindi para sa pangalan mo, kundi para sa tama." Napaluha si Isela at hinawakan ang kamay ng ama. "Sana noon ko pa po ginawa." "Ang mahalaga," sagot ni Severino, "ginagawa mo na ngayon." Samantala, sa kabilang panig ng bayan, patuloy ding gumuguho ang kataasan ni Doña Carites. Mula nang kumalat ang nangyari sa kasal, marami sa dati niyang kaibigan ang unti-unting dumistansya. Ang iba'y palihim siyang pinag-uusapan,
Ang iba namay hindi na siya gaanong iniimbitahan sa mga pagtitipon. Sanay si Carites na siya ang nagpapasya kung sino ang karapat-dapat lapitan. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na siya naman ang iiwasan. Isang hapon, dumating siya sa bahay ni Isela at Leandro nang walang paanyaya. Nagkataong naroon din si Severino, abala sa pag-aayos ng mga lumang bakal na pwedeng gawing divider sa planong recovery center. Pagkakita pa lamang sa kanya ni Nympha, halos mabilawa ka nito sa iniinom na kape. Abat himala! Bulong nito kay Saling Bianes, na noon ay nagdadala ng turon para sa lahat. Hindi agad nakapagsalita si Doña Carites. Tila hindi niya kabisado kung paano magsisimula kapag hindi yabang ang panimula. Severino? Sa wakas ay sabi niya. Tumingin ng matanda, ngulit hindi tumayo. Napadaan ka? Hindi iyon pambabastos. Isa lamang iyong mahinahong paalala na wala na siya sa mundong siya ang laging sumusunod. Napayuko si Doña Carites. Hindi ako napadaan. Nandito ako para... Muntik pa siyang hindi makatuloy. Para humingi ng tawad. Tahimik ang lahat. Tungkol sa kasal, tungkol sa mga sinabi ko, at sa pagtrato ko sa iyo. Hindi man nakangiti si Severino, wala ring galit sa mukha niya. Marami na siyang pinagdaanan para pumatol pa sa maliliit na ganti ng damdamin. Matagal ko nang naririnig ang mga ganyang salita sa buhay ko, sabi niya. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi sila masakit. Namutna si Carites. Alam ko, at huli ko nang naunawaan. Lumapit si Isela at tahimik na tumayo sa tabi ng ama. Hindi niya kailangang magsalita. Ang pagharap nilang mag-ama ng magkasama ay sapat ng sagot sa nakaraan. Matagal bago nagsalita si Severino. Pinapatawad kita. Napatingin si Doña Carites. Tila hindi makapaniwalang ganoon kadali niyang maririnig ang salitang iyon. Huwag mong isipin na dahil pinatawad kita, mabubura ang nangyari, dugtong ni Severino. Pero ayokong mamatay na maraming galit sa dibdib. Mabigat iyon. Napaluha si Doña Carites. Marahil iyon na ang unang tapat na luhang pumatak sa mata ng isang babaeng buong buhay ay inuna ang imahe kaysa kapwa. Habang nagpapatuloy ang kaso kay Celso Bragais, may dumating namang malaking tulong mula sa isang hindi nila inaasahan. Isang babae ang bumisita sa lote isang umaga. Nakapormal ito, may dalang attaché case at tila sanay sa loob ng korte. Siya si Attorney Mirel San Jose. Naaalala niyo pa po ba ako, Mang Severino? Nakingiting tanong niya. Matagal siyang tinitigan ng matanda bago unti-unting lumaki ang mga mata nito. Ikaw ba yung batang na minsang pinasakay ka sa jeep at binayaran ko ang pamasahe mo dahil nawalan ka ng pera sa palengke? Grade 6 po ako noon. Kayo lang ang tumulong. Dugtong ni Mirel. Napangiti si Severino. Naaalala mo pa yun? Hindi ko po malilimutan, sabi ng abogado. At ngayong narinig ko tungkol sa inyo at sa kaso ninyo, gusto ko ako ang humawak. Sa tulong ni Attorney Mirel, tuluyang nalantad ang modus ni Celso Bragais. Napag-alaman na ilang ulit na pala nitong ginawa sa iba ang paggamit ng peking notaryo at peking utang para maagaw ang lupa ng mahihirap. Sa korte, isa-isang nadurog ang mga dokumentong inihain nito. Maging ang notaryo na nakapirma sa papel ay napatunayang wala sa bansa sa petsyang nakasaad sa kontrata. Sa huling hearing, malinaw ang desisyon. Null and void ang claim ni Celso Bragais. Pahayag ng hukom. At inaatasan ng pagsasampa ng kaukulang kasong kriminal kaugnay ng falsification at fraudulent coercion. Napahawag si Isela sa dibdib niya. Tumingin siya sa ama, saka kay Leandro. Si Severino naman ay napapikit lamang at marahang napabuntong hininga. Parang may malaking batong tuluyang naalis sa dibdib niyang dekada niyang binubuhat. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ni Nympha, Aldren, Saling, Luzmar, Gualberto at maging ni Doña Carites. May bitbit pang puto at malamig na tubig si Nympha na parang may piyesta. "Oh, panalo tayo!" sigaw nito.
Aba kung nandito lang ang buong barangay baka nagletsyon na ako. Napatawa si Severino. Isang tawang hindi pagod, hindi mapait, kundi maluwag at totoo. Mula roon, tuloy-tuloy na ang pagbangon. Sa loob ng sumunod na mga buwan, sa tulong ng pamilya, ng komunidad, at ng ilang donor na naantig sa kwento ni Severino, naitayo ang Rosenda Resource Hub. Ipinangalan sa yumaong asawa niyang naging tahimik na inspirasyon sa lahat ng sakripisyo niya. Hindi iyon engrande, wala iyong makintab na chandelier o mamahaling pader, pero matibay ang pundasyon, malinis ang kisame, maayos ang sahig, at higit sa lahat, puno ng saysay. May isang bahagi roon para sa tamang segregation at materials recovery. May isang maliit na opisina kung saan tinuturuan ni Isela ang mga mangangalakal at pamilya ng basurero tungkol sa basic accounting, pag-iipon, at paghawak ng puhunan. Si Leandro naman ang nag-asikaso ng logistics at koneksyon sa mga suppliers at buyers ng recyclable materials. Si Aldrin ang tumayong operations partner. Si Nympha at Saling ang namamahala sa maliit na kusina na nagbibigay ng murang pagkain sa mga trabahador at trainees. Si Luzmar naman ay naging tulay sa barangay para sa legal permits at community programs. At si Severino? Hindi siya umupo sa opisina ng naka-aircon. Hindi rin siya nagbihis na parang biglang yumaman. Pareho pa rin ang lakad niya. Pareho pa rin ang boses niya. Ngunit iba na ang tingin ng mga tao sa kanya. Magandang umaga, Mang Severino. Salamat po sa training. Dahil po sa inyo may ipon na ako. Sa tuwing maririnig niya ang mga salitang iyon, napapatingala siya sandali. Para bang tahimik na kinakausap si Rosenda sa hangin. Makalipas ang 2 taon, mas lalo pang umunlad ang hub. Nadagdagan ang mga programa. May scholarship fund na para sa mga anak ng mga mangangalakal. May simpleng seminar room. At ang maliit na bahay sa tabi nito na unang ibinigay ni Severino kay Isera ay nanatiling bukas hindi lang para sa mag-asawa, kundi para rin sa matanda na doon na tuluyang nanirahan kasama ang alaala ng nakaraan at ginhawa ng kasalukuyan. Sa anibersaryo ng kasal ni na Isela at Leandro, nagsagawa sila ng maliit na pagtitipon sa harap ng Rosenda Resource Hub. Hindi sosyal, hindi marangya, pero puno ng mga taong tunay na naging bahagi ng kanilang buhay. Sina Nympha, Aldrin, Saling, Luzmar, Gualberto, at maging si Doña Carites, na ngayon ay mas tahimik na at marunong ng makinig kesa manghusga. Sa gitna ng simpleng handaan, tumayo si Isela. Hawak niya ang isang naka-frame na larawan, ang eksaktong sandali noong kasal nila kung saan magkayakap sila ng kanyang ama sa tabi ng sako. Lumapit siya kay Severino at iniabot iyon. Pa, nangingilid ang luha, sabi niya. Maraming taon kong inisip na ang pag-angat ay paglayo sa pinanggalingan. Pero kayo ang nagturo sa akin na ang totoong pag-angat ay yung kaya mong dalhin ang pinanggalingan mo nang hindi mo ito hinihiya. Kayo ang yaman ng buhay ko. Sa ilalim ng larawan ay may nakasulat. Ang itinuring ng mundong basura ang naging pundasyon ng lahat ng mabuti sa buhay ko. Tahimik na tinanggap iyon ni Severino. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahaplos ang frame. Tumingin siya sa paligid, sa mga batang naglalaro sa bakuran ng hub, sa mga dating basurerong ngayon ay may maayos ng hanap buhay, sa anak niyang minsang muntik mawalan ng alaala sa pinanggalingan nila, at sa komunidad na minsang nakakita lamang sa kanya bilang tagabuhat ng kalat. Ngayon, iba na ang pangalan niya sa bayan. Hindi na lamang si Severino na basurero, kundi si Severino Maturan, amang nagtaguyod, lalaking marangal, at taong nagpatunay na ang mga itinapo ng mundo ay pwedeng maging pundasyon ng kinabukasan kapag iningatan ng pusong marunong magmahal. At sa unang panahon matapos ang nakakaraming taon ng pagod, pangungutya at tahimik na sakripisyo, napangiti si Severino ng buong buo. Hindi dahil mayaman na siya,
kundi dahil sa wakas, ang anak niyang minsang muntik mawalan ng alaala sa pinanggalingan nila ay natutunan ng ipagmalaki ang apelidong galing sa isang basurero at ang mundong dating diring-diri sa kanya ay natutong yumuko sa harap ng isang dangal na hindi kailanmang binibili ng pera.